at narito ang mga napapanahong balita. Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang operasyon sa pagtutugi sa akusadong sina Cassandra Leong at iba pa nitong mga kasamahan kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kinumpirma naman ng Malacanang nitong Martes na kasalukuyang nasa Pilipinas pa rin si Ong, bagaman may mga ulat na huli siyang namataan sa Japan. Bunsod nito ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., inatasan aniya ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa pagpapalakas sa paghahanap sa mga naturang akusado. Patuloy naman na isinusulong ni Senator Loren Legarda na maisama sa costing frameworks ng Department of Public Works and Highways ang nature-based solution bilang isa sa mga pinakamabisang depensa laban sa mga kalamidad. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Sa kamakailang ginanap na plenary deliberations, isinulong ni Senador Loren Legarda ang kahalagaan ng nature-based solution sa paghahanda at pagkikwestiyon ng gastusin para sa mga pampublikong infrastruktura. Para sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatandaang matagal nang binigyang pansin ni Legarda ang pag-aalaga sa kalikasan dahil aniya, isa ito bilang pinakamabisang depensa laban sa mga kalamidad, partikular sa baha. Kaya naman patuloy na nananawagan si Legarda na isama sa mga costing framework ang mga disenyo na ekolohikal at hybrid kumpara sa traditional na civil work. Binigyang diin rin ni Legarda na ang mga constructed wetlands, vegetated floodplains, detention parks, bioswales, permeable surface, urban forest, mangrove at riparian restoration at iba pang climate resilient landscape interventions ay matatag laban sa climate extremes. Bukod dito, ang mga nabanggit ay makakatulong rin upang mas makatipid sa pangmatagalang panahon sapagkat aniya nakakatulong ito sa biodiversity, kalusugan at maging sa mga turismo. Ngunit paglilinaw ng senador kung patuloy na walang standardized costing frameworks, patuloy silang hindi maisasama sa formal na programming. Ayon pa sa pahayag ni Legarda, hindi sa dami ng semento masusukat ang halaga ng infrastruktura dahil ang tunay na value for money ay dapat kaakibat ang tibay at sustainabilidad na hatid ng nature-based solution sa mga komunidad. Dagdag pa niya, kung hindi maisasama ng DPWH ang costing nature-based solutions, sinasayang lang umano ang pagkakataong magtayo ng mas matalino at pangmatagalang infrastruktura. Sunod nito, nagpahiwatig din si Legarda sa pagbuo ng pilot program kaugnay ang Department of Environmental and Natural Resources o DENR, Department of Economic and Development o DepDev at akademya nang sa ganun ay makalikom ng local na cost data para sa nature-based at indigenous material-based infrastructure. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kapwa tumugon ang kampo ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at former Senator Grace Poe hinggil sa rekomendasyon ng ICI sa Office of the Ombudsman na sasailalim sila sa investigasyon kaugnay ng anomalya sa gobyerno. Sa kampo ni Revilla, wala umano silang natanggap na subpoena o kopya ng anumang reklamo laban sa dating opisyal. Wala ring preliminary investigation at hindi sila nabigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga akusasyon. Kung ang kampo ni Revilla ay umalma sa pagsampa ng kanyang kaso, tiniyak naman ni former Senator Grace Poe na harapin at makikipagtulungan siya sa investigasyon ng Ombudsman. Ayon kay Poe, ang rekomendasyong ito ng ICI ay malinaw na pagkikilala na mali at walang sapat na ebidensya upang irekomenda ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PNR Calamba Station, tigil operasyon muna para sa NSCR Extension Construction. MSRP sa carrots at baboy, ipapatupad na simula Biyernes. Rebate ng unused data, tutugunan sa batas ng internet. Pamumulitika sa ayuda, isinusulong na ipagbawal. 51st edition ng MMFF 2025 magsisimula na sa December 25. At higit 6 million pesos na loose firearms na bisto ng PNP sa Laguna. Patas at pantay na balita.
komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.